The Flash Senator Robin Padilla. Yan ang tawag ngayon sa kanya dahil daw sa ginawa niya. At itong mga kapatid nating Muslim, gusto gawing Vice President si Senator Robin Padilla ngayong 2028. Nako, problema na naman ng mga anti-Duterte yan. Kasi wala silang ipantapat dyan. At dito, nagsalita din po si Senator Robin Padilla na naging magkaibigan sila ni Marcos Jr. Pero hindi niya alam ngayon kung kilala pa siya. O ito, panoorin po natin ang pagtitipon ng mga kapatid nating Muslim dyan to protect Senator Robin Padilla. Ito yung video. Justice Robin Padilla, malaki pong naitutulong sa mga Muslim. At hindi lang sa mga Muslim, kahit mga Kristiyano. Pag-akamot niya, tulad ng nangyari na landslide sa Benguet, nandoon na po siya kaagad. Yung nangyari sa Calanugas, nandoon na kaagad, kinabukasan. Yung nangyari sa Zamboanga, nandoon na rin siya kinabukasan. Kaya tinatawag natin siyang The Flash. Yun. Pagka sa panahon na ni David, yung Hinipra San Miguel, yun po ang The Flash. Sobrang bilis. Kaya the action man has made yung kapatid natin si Justice Robin Padilla. Kaya kami, yung grupo natin sa Lanao del Sur, andito yung lead convener ng Protect, Robin Padilla, si Kasim. Kami po ay gusto namin hindi lang sa Senate. Gusto namin maging Vice President para mas lalong maraming Yun. Ayos. By 2028, full support ang Mindanao sa kapatid natin. Hindi lang sa Mindanao, Luzon at Visayas. Alam niyo naman, napaka-mapagkumbaba, napaka-humble na tao. Siguro ang hindi lang magmamahal ay yung may kapansanan sa pag-iisip. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga kapatid ko po Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid po natin Kristiyano, sumainyo po ang kapayapaan. Alam niyo po, napakaganda ng mga sinabi ng aking mga kapatid. Maraming salamat. Pero mas gusto ko yung unang sinabi, yung panahon na ako'y nasa pelikula pa. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nasa pelikula po ako, wala akong passion. Nung nasa pelikula ako, mahal na mahal ako ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ngayong naging politiko ako, love you, ha? Gumigising pa lang ako, may basher na. Nako, mga trolls yun. Alam nyo, hindi po ako sanay kasi na minsan iniisip ko, ano bang nagawa ko sa mga taong ito kung bakit pati asawa ko ay pinagsasalitaan ng napakasasamang salita. Hindi ko po malaman. Wala naman akong ginagawang masama bilang politiko. Hindi naman ako nagnakaw. Correct? Wala akong record ng nagnakaw ako. Correct. Kung meron, dapat magalit ang tao doon sa mga magnanakaw. Tama. Pero sa mukhang to, ba't di nagagalit? At pati yung asawa ko, dinamay pa. Yun lang. Masakit po yan para sa isang lalaki. Maging Muslim ka man, maging Kristiyano ka man,
masakit kapag pinagsasalitaan ang asawa mo. Nakakapanggigil. Pero dahil pinagpala ako ng Allah na magkaroon ng sawar, ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Pero sana, ang pakiusap ko sa mga taong yan, huwag naman yung idamay yung asawa ko. Hindi naman politiko yung asawa ko. Hindi politiko ang aking mahal na iisang asawa. Iisa pa lang, ginaganan nila. Paano pag naging dalawa pa? Yun lang. Pero nakapat yan. Kaya, pakiusap ko po, alam ko yung iba bayad dyan eh. Correct. Alam ko yung Mga iba trolls. troll. Troll po, yun yung mga kumikita. Para siraan ka, dyan sila kumikita. Pakiusap lang, ako na lang ang banatan ninyo kasi ako lang ang politiko. Saka kung babanatan niya ako, umanap naman kayo ng totoong ibabanat nyo. Puro kasi nungalingan eh. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang problema. Kaya ang mga balat ninyo, opo yan, tanga yan, yan ang mga kaya lang nyo sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, zero ako. Maka-Duterte ka kasi, kaya binabanatan mo yung Marcos. Hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Nung kami po ay mga pinata pa, barkada ko po yan. Yun. Magkaibigan po kami niyan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon, na isinusuka sila, ako ang barkada niya. Ngayon lang, medyo gumulo. Hindi na yata ako kilala. Yun lang. Pero mga kababayan, Yun lang. Parang hindi na daw siya kilala. Eh, marami naman naging kaibigan yan si Dunyor na sumuporta din sa kanya na nung naging pangulo siya, mukhang hindi na rin talaga niya kilala. Andyan na sila. Nakuha na ang gusto niya. Pero itong si Senator Robin Padilla, malamang tatakbong Vice President ito. Ito ang hindi nila kayang tapatan. Malamang sure win yan. Asahan na natin sa mga susunod na araw, buwan, o susunod na taon, paninira ang ibabato nila kay Senator Robin Padilla. Yung mga trolls, magdo-double time yung mga yan. Pero siguraduhin nyo, yung banat nyo ay katotohanan lamang. Andyan ang mga kapatid nating mga Muslim, kahit pa hindi mga Muslim. Suportado si Senator Robin Padilla dahil nga naman, hindi magnanakaw yan. Sa 2028, BP Sara, Robin Padilla, nako, solid yan. Basura, gagawin nating kuryente. Ngayon, basura gawing bahay. O ito medyo mahina lang ang signal sa aking location. Baka paputol-putol ang video. Kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa kung Ano ang naisip ng Pangulo? kunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa kung Yung una, mas okay pa yon. Yung basura gawing kuryente, mas okay yon. Kasi nga ginagawa naman sa ibang bansa. At actually, gagawin na sa Davao I think ang Japanese International Cooperation Agency makipag-partner sa Davao City government
magpapatayo sila ng incinerator o yung facility, susunugin yung mga basura, i-convert niyan into electricity. Sa ibang mga bansa, marami ng ganyan. Ang mga matagumpay na bansa, ang alam ko is Japan, China, Sweden, Singapore, I think Germany ata yung isa, US, meron ng ganyan. So, mas okay pa yun. Gawing kuryente yung basura. Kailan ko minsan mayroon lang environmental concern, baka mamaya kung hindi maganda yung pagka-set up, mag-cause environmental hazard. Yun lang ano. Kaya may mga nagre-reklamo. Ito naman gawing bahay. Excuse me, parang yung sinabi niya nung una na iipunin natin ang tubig baha para pang irigasyon. Na misunderstood, ginawang katatawanan ng mga tao pag baha, sinasalok sa drum para daw katatanim lang natin, nag-ani na. Wala na itong ating presidente, ginawa na siyang katatawanan. Baka mamaya gawin siyang i-drawing ang mga iba't ibang personalidad sa politika ngayon, ginawang yung mga caricature nila. Example, si Congressman Sendanya, yung kanyang yung kanyang ngiwi napunta na dito sa noo. Sino pa? Si General Torre, ginagawa ng caricature. Si Rapi Tulfo, sino pa? Congresswoman De Lima, si Senator Pangilinan. Baka mamaya isunod nilang gawan ng caricature si Pangulong Marcos, nakakatawa. Basura gawing bahay. But anyway, speaking of basura, dapat it's all about itong para masolusyonan ang problema sa basura. Tingin ko na ang makakasolusyon nito nasa local government kasi devolved naman yung function ng LGUs. Kung magaling ang mayor, hindi ka masyadong magkakaroon ng problema sa basura. Example, Baguio City, Davao City, and I believe may mga iba pang LGUs na marurunong, hindi sila masyadong nagkakaproblema sa basura kasi disiplina lang yan Excuse me. Kung ang taong bayan kulong sa disiplina, problema sa basura. Paano magkaroon ng disiplina ang taong bayan na nasa yun, disiplina ang kailangan at political will. Nagawa yan kitang-kita ko sa Baguio City kasi palagi akong magbakasyon sa Baguio. Dahil sa magandang leadership ni Mayor Magalong, napakalinis ang Baguio, napaka-organize ang pagkolekta ng basura, ang mga tao talagang sinisegregate ang basura. The same thing with Davao City, ganyan din. Itong mga recent na pagbaha, wala kang makitang mga waterway sa Davao na lumulutang mga basura kasi nga disiplinado sila. Ang problema, it's all about leadership. Kung ang Pangulo natin, anong gagawin natin? Gaganon, kukudkud sa ulo. Kaya ganyan ang nangyayari. Problema sa baha, problema sa basura, problema sa corruption, lahat na lang, problema. Kaya nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung naniwala lang sana tayo kay Tatay Digong noon,